So, yun guys, panibagong week, panibagong journey and memories na naman tayo guys, no? So, ngayon ang gagawin natin ay It's grocery time, guys. sumama lang kayo guys kung paano mag-grocery dito, no? Para, ano na, makita nyo paano yung buhay-buhay. Kasi, end of the month na. Kaya, ito na yung time namin para mag-restock ng mga gamit. Tara guys, let's go. Yun na nga guys, tignan nyo naman ang ganda ng panahon, no? Uy, kinukuha na ako! Instant foundation. Uy, ba't ganyan? Ba't ganun? Oh, hindi siya nagbabalance. Ito guys, kaming tatlo ang mag-grocery. Every end of the month or first week of the month kami nag-grocery guys. Ganyan yung palagi namin ginagawa. So, yan ang ating chikot, no? Pinangalanan niyang Victor. Victor Pagtanggol. Magkano kaya yung magagastos natin guys? Susunduin natin ngayon ang kanilang pinsan na si Gwen, na guys. Pero hindi ako nagmamaneho dahil hindi ko pa kaya magmaneho ng ganong katagal. Nahihilo ako instant guys, no? Ganun yung nangyari sa akin. So, ngayon, si boss ang magdadrive. Tignan natin siya mamaya. Tignan nyo yung visor guys. Hindi umaabot sa mata niya. Guys, ito yung problema kapag maliit ka. Habang tinitignan nyo yung view guys, kukwentuhan ko kayo, no? Yung gastos dito sa pag-grocery, pamahal ng pamahal, no? Dati hindi naman ganito nung pagdating ko dito. Ngayon, nagagastos namin is madalas 300 to 500, no? Hindi pa kasama yung additional dun na mga pinibili namin kapag nauubusan na. Ganyan siya, guys. Ang minimum na sahod dito, guys, 2,400, no? Canadian dollars yun. So, mababawas pa yung tax mo doon. Sabihin na natin na makukuha mo nasa 2,000 or less, no? Tapos, kung malaking pamilya kayo, kami nga tatlo pa lang 500 na. Paano pa kaya yung mga malalaking pamilya, 'di ba? Tapos ibabawas mo pa sa 2,000 na sabihin na lang natin 2,000 wala nang tax doon. Ibabawas mo pa yung pambayad ng bahay mo doon. Kung kayo lang, yung mga bahay dito halos nasa 1.8 ganyan. Minsan di pa kasama yung kuryente. Minsan naabot pa ng 2,000. Kaya kailangan talaga ng dalawang tao, no? Kung pamilya yung kailangan mabuhay, dalawang tao yung nagtatrabaho. Ganun yung sitwasyon dito. Alam ko mahirap din naman sa mga ibang bansa pero sinishare ko lang yung nangyayari ngayon dito sa amin, no guys. So sa solving na yun, kung dalawa kayo, may matitira pa naman. Yun yung pambabayad nyo ng mga bills, insurance, ganun yung mga ano guys, no? Tapos yung sobra-sobra pa doon, yun na yung pag-e-enjoy nyo. Ganun siya guys, para balance pa rin yung buhay, no? Pero kung mag-isa ka lang, kailangan mo maki-share ng room, no? Ganun siya. Kaya nandyan na yung pinsan nila. Yung pinsan nila si Gwyneth, no guys? Kasama namin siyang mag-grocery at tatambay siya sa bahay, no? Dito rin siya na destino, which is Alberta, Canada. Yung oras ng pagvi-video ko diyan, guys, is nasa 8 PM. Pababa pa lang yung araw. Humahaba na yung araw dito. Ayan, nandyan na kami sa Lucky Supermarket. Diyan kami palagi nag-grocery. Dahil yan yung murang Asian store, no? Diyan kami nakakabili ng mga kailangan namin. Dito guys, kailangan nyo maglagay ng piso para makakuha kayo ng pushcart. Tapos kayo rin yung magbabalik. Kita nyo yan, avocado, large. Yan na yung large guys. Grabe. Ayan, di nila alam gagawin nila. Post lang. Nag-grocery rin si Gwen dahil end of the month din, no guys? Yan,
Pinahawa ko kay Jill kung para makita nyo ano ginagawa namin. Ito yung mga presyo ng mga paninda. Tignan nyo naman guys. Ang mahal na, no? Yan yung mga, lalo na yung mga Philippine na brand na mga items. Napakamahal dito guys. Kaya mas minsan binibili pa namin yung mga gawang Canada, no? Ganun yung ginagawa namin. Mas binibili na lang namin yung mga Canada na brand kesa sa Pinas. Yan. Wala, yung mga binibili lang namin, yung mga necessary. Minsan bumibili sila ng mga chips. Ganyan yung nangyari. Ayan, meron akong trolley. Galing pa yan sa Ontario guys. Dinala ko dito sa Alberta. Para mapadali yung pagbubuhat namin ng mga pinamili. Dahil hindi kasya yan sa bag kapag lalagay mo lahat sa pushcart. Yan guys, nakikita nyo yung likod. Hindi ko pa na-deposit yung mga lata. Next time sasama ko kayo. Ganyan yung ginagawa namin. Bubuhatin, diretso sa likod ng van. Napaka-useful ng van dito guys. Sobrang gamitin niya, no? Kumpara sa mga truck. So yan, pauwi na kami. Pero nagutom na, kaya nag-decide mag-Jollibee. Pero dapat kakain kami dun sa supermarket kaso 9 o'clock sila nagsasara. Kaya hindi na kami naabutan. Typical guys, Jollibee, spaghetti, and chicken. Tsaka ube pie, no? Yung lasa, spaghetti same lang. Yung chicken medyo mild yung lasa pero may Jollibee taste pa rin. Ganun pa rin siya. At napakamahal niyan ng Jollibee. Umabot kami ng $54 sa Jollibee. Yan guys, nalolobat na tayo dyan at ang nagastos natin ay $5.50.